Parang semi-martial law tayo ngayon. Totoo naman eh. Silent martial law. Hindi lang dinideklara. Pero pagmasdan nyo ang kilos ng mga nasa gobyerno. Batas militar yan. Bakit? Pinipilipit na nila ang batas eh. Di ba? Pinipilipit na nila. Iwali nga eh. Pagka mga tiwaling namumuno ang gumagamit ng batas, katiwalian niya. Pandadahas yan, paninigil yan. Paninigil yan. Ngayon, ganito po yan. Ulitin ko. Kung ang pagbabasihan ay indirect bribery, malabong-malabo po na walang pananagutan si Senador Marcoleta. Sapagkat ang pagtanggap ng salapi o donasyon para sa kandidatura ng isang kandidato ay wala pong nilalabag na batas. Ulit, pag may nagbigay sa iyong donasyon, kontribusyon bilang politiko para sa iyong kampanya, hindi po yan labag sa batas. Hindi po yan isang krimen. Yan po'y pinahihintulutan ng batas. Sapagkat kung yan ay labag sa batas, ilalabas dito hindi lang si Senador Marcoleta ang dapat kasuhan, kundi halos lahat ng politiko. Sapagkat lahat halos ng politiko, maliban sa ilan, mabibilang mo sa daliri mo, maliban sa ilan, ang hindi po tumatanggap ng kontribusyon. Lahat halos ng politiko. Kaya sa mga batas ng halalan, ang pagtanggap po ng donasyon o kontribusyon para sa iyong kandidatura, kung ikaw ay politiko para sa kampanya mo, ay hindi po labag sa batas. Hindi na nga yan idinideklara eh, ayon sa batas. Hindi na krimen yan. Kaya nga ibinasura ng COMELEC ang kaso laban sa kanya. Ngunit may pananagutan ang mga donors o contributors. Kanilang ideklara. At idineklara naman. Hindi naman itinago. Hindi naman defensor. Idineklara nila sa BIR. Sa ating mga batas ng pagbubuwis o tax law, hindi bawal na magbigay ka ng donasyon sa kandidato. At ang pagkakaalam ko sa ating tax law o mga batas sa pagbubuwis, exempted yan sa tax. Donations or contributions to a candidate for campaign purposes are tax exempted. Kung may nakakaalam sa inyo rito ng batas sa eleksyon at maging batas sa pagbubuwis, sabihin nyo kung ako'y nagkakamali. Pero yan ang nabasa ko. So, batas ng eleksyon at batas sa pagbubuwis, walang nilabag si Senador Marcoleta. At wala ring nilabag ang mga nag-donate sa kanya. Idineklara nila eh. Hindi naman binubuwisan yan sa tax law, sa BIR. Exempted niya eh. Pagdating naman sa batas sa COMELEC o halalan, wala ring nilalabag na batas. Kung walang nilalabag na batas, paano magkakaroon ng hindi direktang panunuhol? Paano magkakaroon ng indirect bribery? At kung walang indirect bribery, walang predicate crime o walang basihan para sa kasong plunder. At kung walang basihan para sa kasong plunder, ano itong ipinafile ng ombudsman sa Sandigan Bayan? Maliwanag na ito ay panggigipit kay Senador Marcoleta, pananakot, paninimgak para hindi niya panindigan ang investigasyon na panagutin, alamin, ipaalam, ibulgar sa taong bayan kung sino ang mandarambong ng mali-maleta, bilyon-bilyon, trilyon, na buwis, dugo, pawis, hirap ng katawan at kalooban, tax ng mga OFWs ng 100 milyong Pilipino na nilapang, ninakaw, dinambong ng mga mandarambong sa Malacanang, ng mga mandarambong sa Kamara de Buaya, ng mga nakinabang sa pandarambong na 11 Indians o Senate Maletaga. Ulit, walang labag sa tax law ang donasyon o kontribusyon sa kandidato. Walang labag sa batas ng halalan sapagkat yan ay legal. Kaya kahit tumanggap si Senador Marcoleta gaya ng isang kandidato ng donasyon o kontribusyon, katulad ng marami at halos lahat ng kandidato, wala pong indirect bribery. Because donations and contributions for the candidacy of a candidate in a campaign in elections is not illegal. It is tax exempted. There is no law punishing contributions for campaign purposes. That is allowed by the law. And if it is allowed by the law, it is not prohibited. If it is allowed by the law, it is not a crime. What is crime? If you violate what is prohibited. If it is not prohibited, it is not a crime. If it is not a crime, it should not be punished. Nulyong krimen, nulia povena sine lege. Sabi nga ng mga abogado, ako po hindi abogado. There is no punishment if there is no crime. There is no crime if there is no law punishing an act. Kapag walang batas na nagpaparusa sa isang gawain, walang krimen. At kung walang krimen, walang kaparusahan. Bakit mo parurusahan ang isang gawain na hindi naman krimen? Hindi po ba? Hindi krimen na magdonasyon. Hindi krimen na magkontribusyon. Exempted pa nga sa tax natin yan, sa tax law. Hindi rin nire-require ng ating mga batas, kriminal, Republic Act 7166, na ideklara mo yan. Ngunit idineklara nila defensor. Walang pananagutan ng kandidato, kaya nga hindi idineklara. So, bakit mo siya inuusig sa isang batas na hindi na umiiral? Bakit mo siya gustong parusahan? Sa isang batas na hindi na ginawang batas, ipinawalang bisa na, kaya hindi mo na dapat parusahan. Yan po ang hindi pinaliliwanag ng maleta mainstream media. Kaya itong mga nagpapaliwanag, ang totoo hindi mga nagpapaliwanag yan, nagpapalabo yan. Eksperto daw sila sa batas. Kaya kung walang violation sa tax law, walang violation sa election law,
There is no violation. In the revised penal code, there is no crime of indirect bribery against Senator Marcoleta. And if there is no indirect bribery, there is no predicate crime. Walang basihang krimen. At kung walang basihang krimen, walang plunder. Dahil ang plunder, nakaangkla sa krimen na basihan. Paano po yung tatlong elemento ng pandarambong o plunder na binanggit ko kanina? Acquired, amassed, accumulated. Tatlong letter A. Acquired, tumanggap. Amassed, nag-ipon. Accumulated, inimpok. Wala po eh. Maaaring siya'y tumanggap, acquired. Maaaring ito ay inipon.